Breaking news po mga kababayan. Nako po, bagong labas na video ni Saldico na magdidiin kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto na ang mga bagong revelation. Nako po, former Bicol Rep Saldico releases new video detailing his claim that then House Speaker Martin Romualdez allegedly required him to remit 2 billion monthly after assume the chairmanship of the House Appropriation Panel. Naku po, in this post, says the explanation form part of the broader 56 billion deliveries he earlier linked to Romualdez and President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naku po, grabe ito. Sabay-sabay po nating panoorin mga kababayan. Napakatinding revelation. Sabi ko nga sa inyo, pang-5 na video na yata ito or pang-4. Pakinggan po natin ang buong detalye. Magugulat kayo. Karimari-marim na mga pasabog ito na magdidiin dito sa magpinsan na ito na sila talaga ang pangunahin na akusado dito sa napakalaking sindikato ng anomalya ng pagnanakaw sa flood control. Ito na po. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations,
Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong idiniliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez.
At yan po nabuo ang kabuoang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. So yan mga kababayan, napakatindi nito. Ano naman sabi ng mga komento dito? Nako po, matinding pasabog. Nako, ibang episode na ito mga kababayan nung mga sinabi po ni Saldi ko nung nakaraan. 1, 2, 3, 4. Ito, ibang part na po ito. May part 2 naman. Part 1 itong pinanood natin. Bagong episode po ito. Kumbaga season 2 ito. Ito po. Nasabi ng mga komento. Nako po mga kababayan. Nako. Ito po ang sabi ng mga galit na mga Pilipino. Tindi na mga pasabog ni season 2 ito mga kababayan. Napakaliwanag po. Mas maliwanag pa sa bukirin ng palayan na sinisikatan ng araw talaga. At hindi itong mga pasabog kaya pala ayaw umuwi. Ito po. Ito daw yung walang nakuha pera ang daming eroplano. Vlogger yan. Magbihis ka na naman. Splice na naman lahat ng video mo. Meaning tapos inunti-unti mo lang, so why worry sa buhay mo kung tapos ng video mo. Someone is doing is if for you sigurado naman. Anak ko po mga kababay, matindi po ito. Hindi na mahalaga kung meron siya nakuha o wala. Alam naman natin na lahat sila nakinabang. Ano ang mahalaga dito? Lumabas ang katotohanan. Huwag na tayo magbulag-bulagan. Dito, kita nyo naman kahit puro evidence na hindi pa kaya ipakulong ng Pangulo si Romualdez kasi sila ang tinuturong mastermind. Nako po mga kababayan, ito na ang sinasabi natin. Ito po. I-check po natin mga kababayan ko check po natin. Mas maganda po na balik ka na po ng Pilipinas para po patunayan lahat ng mga sinasabi mo. At manumpa ka po na magsasabi ng parang katotohanan lang po. Sabi ni Joan Anguluan, sabi naman ni Wadhe Octaviano, umuwi ka na lang para matapos na yan. At may attorney ka naman para mag-ayos ng iyong mga security. Ang maganda gawin ng attorney mo is yung house arrest muna. Kapag nakapag-ot ka na or mag-file ka na ng kaso ka na BBM Romualdez, pwede ka nang dalhin sa kulungan. Hindi kasi matatapos itong usapin na ito kung hindi ka uuwi para idiin yung magpinsan at mga ibang sangkot. Hindi mo na kami maluloko chito. Hayop, ginawang teleseryo ang putya. Anong episode na to? Season 2 na. Anong AI? Hindi yan AI, mga kupal kayo. Uwi ka na dito. Sabi ni Wilma Gutierrez, magpalit min laang ng damit BBM pa rin kami, sabi. Ilang araw na ata hindi natutulog. Kwento mo sa Bagong. So paano naman ang mga naipundar nyong bilyon-bilyon? Yung mga nagko-comment na magtatanggol kay BBM, halos lahat lock profile yan. Sa Pilipinas ang totoo madalas tinatago pero ang kasinungalingan viral agad. Ano natutasin at Pinky, AI na naman yan. Vlogger yan. Parang nakarecover na ang mukha ni Saldi ko nang nakalabas na ang bigat ng kanyang dinadala. Ayun. Mukhang hindi nang stress mga kababayan, mukhang confident na po. Double time tong kumag na to. Malapit na kasi mahuli ang Interpol. Miyembro talaga to ng sindikato, Matik. Umuwi ka na para magpaliwanag ka, hindi yung dyan ka nagdadaldal. Sabi ni JC Holaska, bakit ganyan ang boses parang may Aiko? Anong Aiko? Galing may Aiko or Iko, pati boses galing talaga ng halatang halata.
O mga kababayan, kayo na humusga, itong video na ito, hindi AI yan. Yan mismo ay galing sa video ni Saldico, mga kababayan. O tignan natin yung bagong upload ni Saldico ha. Ito ay galing po sa Bilyonaryo News Channel post. So i-check natin Saldico. Saldico. I-check po natin yung bago niyang ito po. Mga kababayan, Saldico. Ito, bago lang po ito mga kababayan. Check po natin yung pangalang Saldico. Nako, viral na po ito mga kababayan. Ngayon lang po ito. Ayan no, mga kababayan. Ang totoo mula 2022 hanggang 2025, ang kabuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa riyan ang 100 billion, grabe, pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Naku po mga kababayan, ang tindi nito. Ilan yan? 100 billion, 197 billion plus 56 billion mga kababayan. Magkano yon? 152 billion? Naku po, ang tindi ng... Naku, kung totoo ito mga kababayan tapos na ang istorya nila. Ang tindi po. Ayan no. Nasaan yung Saldico FB account? Check na. I-check natin. Ito. Bago ito talagang ano na, tinake up na ng iba't ibang mga ano po, mga ito po mga kababayan, bagong-bago po. Ito na 'yon. Nako, ang dami pala nito, mga kababayan. Ito bago lang ito. Papalabasin ng administrasyon. Ito 'yon. Nako. O mga kababayan, ito yung original na post ni Saldico. Ayan po. Hindi siya AI po. Ito yung mismo sa kanyang FB account. Kaya yung mga nagsasabi na AI ito, nagkakamali kayo. Ang AI po, wala pong shadow light. Yan po, gumagalaw-galaw po ang anino. Pati si Saldico, medyo gumanda na yung itsura niya. Kasi nung unang labas niya po sa social media, magmula nang hinahanap siya at naging wanted siya sa iskandalong ito, yung unang labas, stress na stress. Pero ngayon mga kababayan, medyo hindi na po stress ang muka. Ngayon po, confident na confident po sa kanyang mga sinasabi na nagtuturo sa magpinsan na isang 56 billion, isang 97 billion, isang 100 billion. Ang tindi, mga kababayan. Grabe po ito. Itong pasabog na ito ni Saldico na talagang pinagdidiinan ang mga mastermind. Nakita nyo ngayon mga kababayan, mga sapsap ang mga hinuli. Yung 6 na mga engineer, mga opisyal ng DPWH, nakamagshot na. Pero yung mga binabanggit ni Saldico, ayun, kayo na humusga ha. Mga kababayan, ako, nagre-react lang po tayo. Nakasentro lang po tayo sa mga video, sa mga reaksyon ng maraming Pilipino. Dahil sa iskandalong ito, inadidiin po si Pangulong BBM dito. Ano na naman kaya ang sasabihin na Anticlear? AI na naman yan. Vlogger yan. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Magkomento po kayo. Ang tindi po ito ay galing mismo sa FB account ni Saldico na merong 586,000 na followers. Bagong labas po itong video na ito. Kumbaga, season 2. Yung season 1 tapos na, bagong episode, season 2 na. Kasi nung nakaraan yung season 1 hanggang part 4 yata yon. Ito, season 2 with Saldico. Bagong mga pasabog. Tindi, mga kababayan ko. Nako po, nako. Ano na ang magiging kapalaran ni BBM dito sa bagong pasabog na ito? Tindi, mga kababayan ko.
Ang tindi ng mga pasabog na ito. Ayan. I remain silent out of respect for the process. But now that my name has been maliciously dragged into this controversy, I will fight back not with rhetoric but with evidence. Kahit kailan hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan, hindi ko kailangan ang perang galing sa masama. Ayan, ang sabi ni Speaker Martin Romualdez. Itinanggi niya ang mga paratang ni Saldico. Malinis ang kanyang konsensya kahit papitpitin ang kanyang betlog. Sasabihin niya, malinis ang konsensya ko. Yan ang sabi niya, mga kababayan, ha. Pero ang nagsabi nun si Ramon Tulfo, kahit pitpitin ang kanyang betlog, hindi siya aamin. Mga kababayan, ayan, I remain silent out of respect for the process. But now that my name has been maliciously dragged into this controversy, I will fight back, not with rhetoric, but with evidence. Kahit kailan hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan, hindi ko kailangan ng perang galing sa masama. Yan ang mga sagot ni Speaker Martin Romualdez kay Saldico sa kanyang mga paratang. Sabi naman ni BBM, ako ang nagsimula, ako ang tatapos. Ganon, mga kababayan. So ano masasabi nyo dito sa mga bagong pasabog ni Saldico? Mukhang may iiyak na naman, mga kababayan ko. Ayan, no? Antindi Sal. Matindi po ito, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito sa mga pasabog na ito? Yan lamang po ang ating reaction ngayon. Mag-comment po kayo. Ako si The Wonders Philippines, mga kababayan. I-like nyo po, i-share nyo ang video ito para po malaman ng taong bayan ang mga kaganapan na ang mga pasabog ni Saldico. Ito na. Ang bagong kabanata. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. So yan po. Isang like po, isang share at isang subscribe sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan mo ito, mga kababayan, kailangan mag-comment ka. Kung ano ang damdamin mo dito. Ano ang saloobin mo. Dahil isa ka rin sa pinagnakawan ng trilyones na pera ng mga sindikatong ito. Kailangan nila managot kung sino man sila. Okay po, mabuhay.